Ngayong Pasko, nananatili ang mga introvert sa isang lugar na walang pangalan. Hindi ito saya, hindi rin ito lungkot, hindi ito kawalan at hindi rin kapayapaan. At least hindi ang uri ng kapayapaang gustong i-romanticize ng iba. Isa itong suspended state, isang emosyonal na patlang kung saan walang biglang taas at walang biglang bagsak. Para sa iba ito ay kakaiba. Ang Pasko daw ay dapat may gawin sa'yo. Dapat gisingin nito ang iyong mga alaala, palakasin ng loneliness o punuin ng warmth ang iyong sarili. Kapag wala ni isa sa mga ito ang nangyari, mas binabantayan ka ng mga tao. Napapansin ito ng mga introvert. Ang maiikling paghinto sa mga usapan, ang mga sulyap sa gilid ng mata, ang tahimik na pag-aalala na tinatakpan ng biro. Nakikibahagi sila ng sapat para hindi pagsuspetsahan. Mahinang tumatawa, magalang na sumasagot, tumutulong kapag kailangan. Sa panlabas, normal ang lahat. Ngunit sa loob, walang bugso ng damdamin, walang pagsabog ng puso, wala ring nakatagong lungkot. Katahimikan lang. At ang katahimikang yon tuwing Pasko ay uncomfortable para sa ibang tao. Number 1, ang absence na nagpapalito sa iba. Inaasahan na ipakita ang emosyon tuwing Pasko. Dapat maingay ang saya. Dapat may crack ang lungkot. Umaasa ang mga tao sa mga senyales ng damdamin tulad ng pag-asa ng mga mandaragat sa mga bituin. Kapag wala ang mga senyales na ito, naliligaw sila. Ang mga introvert ay nagiging kakaiba. Naroon pero hindi mabasa. Okay ka lang? Yan ang pinakakaraniwang tanong sa kanila. Hindi talaga ito malasakit. Isa itong pagsisiyasat. Gusto ng mga tao ng kumpirmasyon na umiiral pa rin ang mga emotional rules. Na ang kasiyahan ay dapat magmukhang masaya at ang lungkot ay dapat magmukhang kalungkutan. Ngunit walang ibinibigay ang mga introvert. At ang kawalang yon ay mas kapansin-pansin kaysa sa anumang emotional breakdown. Hindi naman talaga nagpipigil ang mga introvert. Walang emosyon na itinutulak pababa, walang bagyong naghihintay na sumabog. Ang tinatawag ng iba na absence ay emotional self-containment. Isang katahimikang pinaghirapan sa paglipas ng mga taon ng pagmamasid kung paano umaangat, tumitindi at humuhupa ang kanilang damdamin. Hindi tumutugon ng mga introvert dahil wala namang hinihinging tugon. At ang tahimik na katatagang ito ay nakakabagabag sa mga taong iniisip na ang emosyon ang sukatan ng pagiging buhay. Number 2, ang ngiting walang ibig sabihin. Ngumingiti ang mga introvert kapag kinakailangan, para sa mga litrato ng pamilya, sa mga pagbati, sa mga biro na taon-taong inuulit. Mukha itong totoo, nakakalusot, walang pumupuna. Ngunit ang ngiti na yon ay walang bigat ng damdamin. Dito madalas nagkakamali ang mga tao. Akala nila peke ang ngiti. Hindi ito peke, ito ay neutral. Isa itong kasangkapang panlipunan, hindi isang emosyonal na pag-amin. Matagal nang natutunan ng mga introvert na ang pagiging tapat tungkol sa kanilang panloob na kalagayan ay madalas mas nagdudulot ng problema kaysa solusyon. Ang pagpapaliwanag ng pagiging neutral ay nagbubukas ng walang katapusang mga tanong. Kaya sa halip ngumingiti na lang sila, hindi para manlinlang, kundi para panatilihin ang balanse. Ang kanilang ngiti ay isang hangganan. Sinasabi nito na, narito ako, pero hindi mo ako ganap na maaabot. Pinoprotektahan nito ang mga introvert mula sa pagkaladkad sa mga emotional expectations na hindi naman nila pinasok. Sa season na obsessed sa mga pilit na warmth, ang ngiti ay nagiging baluti. Number 3, kumakatok ang nostalgia pero hindi pinapapasok. Dumarating ang mga alaala ng Pasko kahit hindi inaanyayahan. Ang mga kanta ay nagbubukas ng eksena nung pagkabata. Ang mga pamilyar na amoy ay muling bumubuhay ng mga sandaling minsang inakala na permanente. Para sa karamihan, bumubuhos ang nostalgia tuwing Pasko. Matamis, masakit, nakakalunod. Pero para sa mga introvert, mas maingat itong lumalapit. Nararamdaman nila ito. Saglit, malinaw, at pagkatapos hindi na nila ito pinapalalim. Hindi ito emosyonal na pagiging cold.
ito ay disiplina. Alam ng mga introvert ang trick ng nostalgia. Pinapaniwala ka nitong mas buo ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan na may mahalagang bagay na nawala. Kinikilala nila ang mga memories nang hindi nagsusurrender rito. Dumadaan lang ang damdamin imbes na manatili. Malalim ang emosyon ng mga introvert, ngunit mapili. Hindi nila hinahayaang agawin ng mga alaala ang kasalukuyan. Ang mga hangganang emosyonal ay hindi pader. Filters ang mga ito. At tuwing Pasko, mas lalo silang gumagana. Number 4. Surrounded pero untouched. Napupuno ng mga ingay ang bahay tuwing Pasko. Naghahalo-halo ang mga usapan, umaagos ang mga tawanan sa mga pasilyo, naiipon ang mga pinggan, umuulit-ulit ang mga kwento. Pisikal na naroroon ng mga introvert sa lahat ng ito. Tumutulong, nakikinig, tumutugon, ngunit sa loob walang kumakapit. Madalas itong mapagkamalang kalungkutan, pero hindi ito ganun. Masakit ang kalungkutan, ito hindi. Ito ay emosyonal na pagpipigil sa sarili. Natutunan ng mga introvert kung paano makisama nang hindi nadidissolve sa ibang tao. Hindi nila ina-absorb ang enerhiya ng paligid. Inoobserbahan nila ito. Hindi detached ang mga introvert dahil mas kaunti ang kanilang nararamdaman. Detached sila dahil sapat ang nararamdaman nila. Sapat para hindi na kailangang palakasin. Sapat para hindi maghanap ng pagpapatunay sa pamamagitan ng reaksyon. Ang state na ito ay hindi kawalan. Ito ay otonomiya. Number 5, kapag ang saya ay nagiging pressure. Ang lungkot ay maaaring pribado, ngunit ang saya, lalo na tuwing Pasko, ay pampubliko. May hinihingi itong pagtatanghal, pagpapatunay, pasasalamat na kailangang bigkasin, mga ngiting kailangang patagalin ng lampas sa natural. Mas ramdam ng mga introvert ang pressure na ito kaysa sa mismong kalungkutan. Mas nakakapagod ang pilit na kasiyahan kaysa sa tahimik na kalungkutan. Ang sabihan kung ano ang dapat maramdaman at kung kailan ay parang panghihimasok. Ang pagiging neutral ng mga introvert ay nagiging anyo ng pagtutol. Hindi maingay, hindi palaban, matatag lang. Hindi nila tinatanggihan ang Pasko. Tinatanggihan nila ang obligasyon. Ang ideya na ang emosyon ay dapat nakaschedule, ipinapakita at ibinabahagi kapag hinihingi. Ang kanilang katahimikan ay hindi paghihimagsik. Ito ay paggalang sa sarili. Number 6, ang tahimik na pagsusuri sa sarili. Habang ang iba ay nagdiriwang, ang mga introvert ay nagmumuni-muni. Hindi emosyonal, analytical. Napapansin nila kung ano ang mga hindi na masakit tulad ng dati. Kung ano ang mga minsang mahalaga pero ngayoy tila malayo na, at kung ano ang kanilang mga nalagpasan ng walang seremonya. Hindi ito lungkot, ito ay pagsusuri. Ang Pasko ay hindi nagiging selebrasyon at ito ay mas nagiging checkpoint. Isang sandali para tahimik na kilalanin ang mga panloob na pagbabago na hindi napansin sa buong taon. Napagtanto ng mga introvert na hindi na sila naghihintay ng mga emotional peaks. Hindi na nila hinahangad yung dramatikong kaligayahan. At ang pagkaunawang yon ay parehong nakakapagpakumbaba at nakakapagpalaya. Number 7, ang takot na hindi inaamin ng iba. Ang nagpapakaba sa mga tao ay hindi ang katahimikan ng mga introvert, kundi ang kanilang katatagan. Ang taong hindi humahabol sa saya at hindi rin tumatakas sa lungkot ay sumisira sa emotional narrative ng Kapaskuhan. Umaasa ang mga tao sa mga matataas na emosyon ng Pasko para patunayan ang kanilang sarili na maayos ang lahat. Ipinapakita ng kalmadong presensya ng mga introvert ang isa pang posibilidad, na ang kapayapaan ay hindi nangangailangan ng mga dekorasyon, musika o kolektibong pagsang-ayon. At ang posibilidad na yon ay nakakatakot. Nagiging tahimik na salamin ng mga introvert. Hindi humuhusga, hindi nangangaral, simpleng umiiral lang. At minsan sapat na yon para maging hindi komportable ang iba. At number 8, ang power ng walang dramatic na damdamin. Sa mundong adik sa emosyonal na mga sukdulan, ang pagiging neutral ay halos parang paghihimagsik. Walang pagguho, walang pinalaking saya, isang matatag na presensya lang.
Hindi ito kawalan, ito ay balanse. Natutunan ng mga introvert ang emotional regulation ng napakalalim kaya ang drama ay hindi na pumapasok ng walang paanyaya. Hindi sila disconnected, mapili lang sila at ang pagiging mapiling yon ay kapangyarihan. Malalim silang nakakaramdam pero hindi maingay, buo pero hindi pampubliko. Kapag natapos na ang Pasko, walang emosyonal na pagbagsak ang mga introvert. Walang post-holiday na kawalan. Wala ring ginhawa. Tuloy-tuloy lang. Ibinababa ang mga ilaw, humuhupa ang ingay, at sa loob nananatiling buo ang lahat. Maaring hindi kailanman maunawaan ng mundo ang emotional middle ground na ito. Mas gusto nito ang mga labels, sukdulan, mga paliwanag. Ngunit hindi kailangan maunawaan ng mga introvert. Dahil para sa kanila, ang kapayapaan ay hindi mukhang festive. Hindi ito nagpapakilala at hindi ito humihingi ng pahintulot. At ngayong Pasko, ang tahimik na kapayapaang yon ay sa kanila lamang. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Roland Lipasana. Sabi niya, salamat talaga Sir AP sa mga content mo. Ngayon lang talaga ako nag-comment. Matagal na rin ako naka-tune in sa mga content mo na introvert. Introvert kasi ako. Salamat at nakilala ko po ang sarili ko dahil sa mga content mo. Sabi naman ni Mary Jean Montaliana, nakakapagod talaga kapag may mga gatherings. Sa school napipilitan lang ako makijoin sa mga activity. Siyempre kasi need makisama sa mga kapwa ko guro. At ayon naman kay Paul Eliakim Saldoga, pagdating sa mga high mass, lalong-lalo na pagdispiras ng Pasko, December 24 ng gabi, at bagong taon, December 31 ng gabi, ice cold mood ako. Hindi dahil ayaw ko sa mga matataong lugar katulad ng simbahan kapag nagsiserve ako bilang sakristan, kundi dahil naging suplado ako sa mga kasama kong sakristan na uhaw sa mainstreaming kahit kusang loob lang ako nagsiserve. Pero hindi pa rin mawawala yung mga feeling main character sa church during high mass kaya nagiging suplado ako sa mga araw na yan. Kahit sa mga Christmas caroling nila, hindi rin ako sumasali sa mga ganyan. Sa madaling salita, parang ordinaryong panahon lang sa akin, yung Pasko at bagong taon na yan. Dahil hindi panahon ng Pasko at bagong taon ang basihan para magbago yung asal ng mga tao. Nasa sarili na nila yan kung magbabago sila, hindi sa Pasko at bagong taon. At shoutout din kila Vicarus, Marie Delight Worker, Mary Ann Panya, James Sotelo, Kajit Warrior, Junjun Perang, Patterson Gals, Kay Molino, Lorena Bintas, Annalyn Granada, Ramlat, Jola Short Video, Cathy, Lone Survivor Diaz, at kay Celia Lindain Ramos. Maraming salamat po sa panonood at maligayang Pasko sa inyong lahat. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit suplado ang mga introverts sa mga holiday gatherings? Panoorin mo sa video na to.